Grabe guys, thank you so much. Upo na po kayo. Ayaw ka. Grabe sila, oh, pero grabe. Thank you so much. May timer na. Grabe. In fairness ha, tinatanggal niyo yung kaba ko dito. Pero anyway, sa lahat po, syempre una sa lahat, thank you kay Coach Anshe. Di ba grabe yung energy? So dapat, sabi ko dapat talaga matapatan ko yung energy niya. Oh. And syempre, thank you so much sa lahat po na nandito tonight. Kasi di ba, nagiging habit na talaga natin ang Monday. So okay lang pong malaman, sino dito yung mga first time talaga ako maririnig? Yung totoo! Grabe yan. May maraming mga bagong mukha, in fairness talaga, no? And sino dito yung, sige, ito na lang yung tanong ko. Siguro hindi ka na magtataas ng kamay. Sino dito yung 2 months and below? Okay lang po ba? Taas kamay? 2 months and below? Oh, okay. Yan. So, welcome po. So, for sure, yung mga 2 months and below, sila yung first time talaga na maririnig nila ako. Okay? So, teka, paano po ba to? Baka ito ba yan? Ay, teka. Ay, nakita agad. Wow! Grabe, sabi ko pag nandito pala ang laki. Diba? Parang, laki, no? Kamukha ko pa naman, diba? Okay, no? Ayan. Pero alam niyo ito po, grabe, syempre para kanina pinakilala naman ako ni Coach Anshe talaga. So, yun na po, 13 years na ako sa Yusana. Grabe. Na-imagine nyo ba yung sarili nyo, 13 years sa Yusana? 20 years sa Yusana. Grabe yun, no? Nakaka-excite. And imagine, di ba? Ngayon pa lang ini-invite ko lahat, wag mawawala sa March 17. Kasi 15th year anniversary ng Yusana. Okay? So yan po. Siyempre, mahalaga talaga sa akin malaman kung sino yung mga bago. Pero okay lang ba? Sino dito yung 2 months to 6 months? Okay, taas ka. May 2 months to 6 months. Oh, ating bagong PPS. Meron pa? Ito po, sige, 1 year above. 1 year above na. Yun, shortcut na agad. Okay, yan. Sige po. Para konting background lang, para fair dun sa mga bago talaga, first time ako ma-meet. Ayan po, 13 years ago, sobrang workaholic ko po talaga. As in, sino po dito mga part-time? Taas kamay ng part-time talaga. Okay, ay marami. Ayan. So part-time pa ako nag-start ng Yusana. Imagine nyo, sino naman dito more than twice na invite sa Yusana? Meron po ba? Meron. May tatalo ba sa akin? 4 times ako na-invite sa Yusana. Meron ba more than doon? Ay, very good. At least noon nakita nyo, nag-start na talaga kayo. So ito po, share ko lang para sa mga bago. Ano po talaga? Alam niyo, sobrang blessing in disguise sa akin yung Yusana. 4 times ako na-invite kasi hindi po talaga ako into business. Alam niyo yung pang-4 na beses, kaya lang po talaga ako nag-decide mag-Yusana. Alam na to, bakit talaga, no? Parang, bakit? Kasi broken-hearted lang po ako noon. Diba? Meron ba niya? Parang may mga nakaka-relate dito sa part na to, diba? So yun po. Alam nyo, ganito ko lang po talaga. Sabi ko nga nung pag-akyat ko dito, kasi alam nyo, to be honest po, di ba nasa 24th floor tayo? Pero yung mga training rooms ng Yusana, di ba nasa 9th floor? Pero 13 years ago, nandito lang po lahat. Andito na yung mga training rooms, nandito na yung mga table na presentations, nandito na lahat. Alam niyo, pag akyat ko talaga dito, yung nag-invite sa akin, sabi ko, ay naku, alam ko na yan. Sabi ko, yung housemate ko may ganyan, ini-invite din ako. Pero di ba pag marami kang dahilan, pag ayaw mo talaga, marami kang dahilan. So lahat po talaga dinahilan ko. Siya yung pangatlong nag-invite sa akin sa Yusana, pero hindi ko po talaga siya pinapansin. Okay? Yan. Tapos ito po, nung pang-4 na nga, sabi ko, sige na nga, try ko nga to, wala namang mawawala. Pero ang totoo, nasa isip ko lang, sige, mukha namang maraming gwapo. Tama ba? Maraming gwapo sa'yo. Siyempre, marami ring maganda. Diba? Ayan. Pero yun po, sobrang career-oriented ko, sobrang bibo kid. In short, yung pagiging successful or pagiging mayaman, sa career ko talaga siya nakikita. Kasi ang naging work ko po noon, actuarial. So yung actuarial po, isa talaga sa pinakamalaking sahod. Pag nag-search ka kung ano yung mga top
top paying job. So, actuarial talaga. And para magawa mo na mataas ang sahod sa actuarial, marami kang exams talaga na gagawin. So, mga ganun po talaga yung naiisip ko nun. Okay? Yan, para alam niyo, wala po talaga ako. Everything happens for a reason. Kasi imagine niyo sa dami ng opportunity na i-share sa atin, USANA. And sa dami na pwede mag-introduce sa inyo, yung direct sponsor nyo. Okay? Kaya wag yun na munang wag yun ang pag-isipan, bakit kaya siya yung direct sponsor ko? May ganun ba? Diba? Yan, wala nang ganun kasi may reason po talaga yan. And alam nyo, ito po talaga yung nakakatawa. Sabi ko nga grabe itong USANA from career to business, diba? Hindi po talaga siya madali. Kasi to be honest, ang naisip ko talaga nun, feeling ko, ginulo ng USANA yung mundo ko. Sino po yung gano'n? Yung mga dito, mga 2 months above, feeling ko may napifeel na silang gano'n Bakit gano'n? Parang nung nag-USANA ako, gumulo yung mundo ko. Gumulo po talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi for example, hindi talaga ako sanay sa tao. Hindi ako nakikipag-usap, hindi ako nagpe-present, hindi ako, ayoko ng mga rejections. Pero di ba pag nag-USANA ka, haharapin mo na siya. Yung magme-message ka, dati nga po naalala ko magme-message lang ako, pipikit pa ako ng mata, tapos enter, tapos sisigaw pa ako, ay, nasend! Gano'n, diba? So may mga ganun pa akong moment, or mga ganun pa ako naiisip dati. Kasi nga, syempre, alam yun? Ay! Oy, kita yung notes ko, oh! Ano ba? Hindi ko kasi basa doon. Dito nilagay. Diba? Hindi ko basa. Pero lahat po talaga slides ko may notes. O, diba? Ayan, o. Kung hindi daw naipag-break yung ex-boyfriend ko, hindi ako mag-USANA. O, tama naman, diba? Pero alam niya, ito po talaga nakakatawa. Sabi ko talaga sa kanya, kasi ini-invite ko po yung ex ko, ang USANA. Ay, nakikipagbalikan siya. Sabi ko, Uy, alam nyo, grabe talaga ang Pilipino, mga chismoso-chismosa. Bakit parang ang saya nyo? Teka lang. Feeling ko nawawala yung mga sasabihin ko pag nakikita ko yung mga mukha nyo. Pero alam niya ito po, nakikipagbalikan siya. Ang sabi ko, mag-USANA na lang siya. Diba? Tapos alam niyo po, nakakatawa doon, never talaga ako nag-present sa kanya ng 1 business center, 3 business account, yung pinresent ko sa kanya lang. Kaya alam niyo, pag nakakausap niyo, sasabihin niya lang, ang mahal naman ng pag-ibig na to. Kasi nga, diba, 500 points yung binayaran niya. Diba? Pero alam niyo, ito po nakakatawa, sabi ko rin one time, kasi hindi naman po kami nagkabalikan, nag-USANA lang talaga kami. So business partners lang din po talaga kami. Alam niyo, ito po yung sabi ko sa kanya, grabe no, ikaw na nakipag-break, ikaw pa yumaman. Ginagano. Kasi mas maganda yung kotse nun kaysa sa akin Naka-BRZ siya. Tapos alam niyo, ang sagot niya lang po talaga sa akin, kung hindi naman ako naipag-break, di ka mag-USANA. Which just makes sense, di ba? Kaya everything happens for a reason talaga. And alam nyo, mamaya may papakita ko sa inyong picture na yon. Yung picture na yon, isa yun sa friend ko na unang naniwala talaga sa akin pagdating sa USANA. And may reason din na parang paano kami nagkakilala. Na alam yun, minsan di ba may mga nangyayari sa atin na hindi natin maintindihan kung ba't nangyayari siya ngayon. Parang feeling natin malungkot lang or feeling natin ang hirap lang. Hindi natin maintindihan. Parang minsan may tanong ka pa, bakit sa dami ng tao ako pa? Di ba? Ganun, di ba? Pero may reason po talaga yan. For sure, next level lang tayo ni Lord para sa next level ng personality natin. Okay? Kaya everything happens for a reason po. And ito po yung isa sa favorite quote ko nung nag-USANA talaga ako. Since journey naman po ang share ko, ito talaga. 3 C's in life. Choices, chances, and changes. You must make a choice to take a chance or for your life to change. O, diba? Kasi nga, dahil nung nag-USANA ako, ang daming first time. First time mo ma-reject, first time mo na mag-present biglaan. Buti nga ngayon sa mga bago po, diba, pag may mga presentation, may demo drill na tinatawag. O sige, i-practice muna natin bago ka mag-present. Diba may ganun? Or kaya may mga notes na, dati po wala kaming ganun. Alam mo yun, sama-sama lang sa table, biglang may guest. Sasabihin, uy, may i-flip ka. Yung i-flip, yun po yung pang-present namin. Folder pa yun. Ginupit-gupit lang namin sa magazine ng USANA. Di nakaupo, sasabihin lang nila, may i-flip ka. Sabihin, meron. O siya, mag-present ka na. Ha? Hindi ko pa alam. Well, okay lang yan. Diba? Wala talagang pakialam. Kahit ano sasabihin mo. Kaya ako po, alam ko, mali-mali talaga yung mga presentation ko nung nagsisimula ako. For sure, alam nyo to, lagi nyo to naririnig sa akin. Yung mga una ko talaga sinasabi, for example, yung Biomega,
di ba yung Biomega fish oil, pang cholesterol. Sabi ko talaga, pampatangkad. Di ba? Wala naman silang alam. Di ba? So in short, kung hindi ka pa nagpe-present ngayon, bago ka, okay lang yan na hindi mo pa ganun talaga kaalam kung ano yung meron sa'yo sana. Kasi habang ginagawa mo yung sana, saka mo siya maaaral. Okay lang po ba? I-take note nyo yun. Kailangan gawin mo lang talaga yung business para matutunan mo talaga siya. Okay? And yun nga po, ang dami kong first time talaga. Sa'yo sana naisip ko, naku, bakit ba talaga ako nandito? Meron po ako mga moment talaga na iniisip na, magmamasteral ako, seryosohin ko na lang yung trabaho ko, saka yung masteral ko, saka yung mga pag-review ko for exam. May mga moment po talagang ganun. Tapos nag-decide ako mag-full-time sa'yo sana. Kahit full-time na ako, meron pa rin akong moment na ganun. Ano ba? Pero alam niya, ito po talaga yung naisip ko dyan Change or quit. Di ba? Kung mapapansin mo, change or quit. Anong pinakamadaling gawin? Change? Hindi. Huwag niyo ako lokohin. Bakit tanghali pa rin? Sabi ko, kung change ang madali, bakit tanghali ka pa rin gumising? Ito na lang, kung change ang madali, bakit? Ang sasarap pa rin ng mga kinakain mo. Diba? Yung mga ganon. Kaya, huwag niyo ako lokohin. Diba? So, in short, ang pinakamadali po talagang gawin, mag-quit talaga. Pero alam niyo, ito talaga iniisip ko. Pag nag-quit ka, dito, sabi ko, ang reason ko talaga, pag nag-quit ako, sasabihin ng mga friends ko, tama yung desisyon nilang hindi sila sana. Hindi nila ako sinamahan. Kasi nga, nag-quit din naman ako. Di ba? Tapos naisip ko pa noon, pag nag-quit ako, masasanay ako na yun yung ginagawa ko. Okay lang po ba? I-take note nyo yun. Masasanay kayo na mag-quit lang din. Kasi di ba, sabi nga po, how you do one thing is how you do everything. So in short, pag nag-quit ka ngayon sa'yo sana, sure ako, yung mga next na gagawin mo, pag nahirapan ka, pag hindi ka komportable, anong next na gagawin mo? Mag-quit lang ulit. Kaya okay lang po ba, tanggalin nyo na tong salitang quit talaga. And parang kung iisipin, sabi ko nga, choose your hard lang naman talaga. Sabi, mamaya po makikita nyo talaga yun. Kasi sabi ko, pag naman nag-quit ako, babalik lang din ako magtrabaho. Gusto ko ba talaga may overtime? Gusto ko ba even weekends ko, nagtatrabaho ako? Yung mga ganun po. Okay? And ngayon po, dahil change ang kailangan natin. Kasi syempre, sino po first time mag-business? Madami. Katulad ko, first time mag-business. First time mag-network marketing. Diba? Diba? Sinong nagulat network marketing to? Kasi ako gulat ako nun Minsan, alam niyo po ba, sa totoo lang, nung bago, o pag may nagtatanong, networking ba yan? Alam niyo, proud talaga akong sabihin, hindi. Alam niyo bakit? Hindi ko naman kasi alam na networking. Yung sana. Diba? Kasi ngayon, di ba, may mga training na properly. Di ba? Sa amin dati, yung mga NDO, kung ano lang NDO mapakinggan, ganyan. Hindi ko na-absorb na networking yung sana. So, pag talaga tinatanong, networking ba? Hindi, no. Ano yun? Ganun pa ako, di ba? Kala mo, talaga. Wala talaga akong alam nun. Okay? Pero ito po, syempre, may mga tips ako, paano talaga magagawa yung change. Ako talaga, nag-start ako yung sana, paano ko ba nasimulan na magbago talaga? Na malubog sa'yo sana. Okay? So, number 1, change of mindset. So, sabihin nyo nga, mindset. Mindset. Kasi alam nyo, sobrang importante po ng mindset. Kasi yan yung naiisip natin Yan yung nasa subconscious mind. Di ba? Sobrang tama talaga to. Sobrang mahalaga po yung mindset. Alam nyo, kahit saan ikot-ikutin, importante po ang mindset. Okay? Ano yung kailangan dyan? Sabi nga po, believe you can and you're halfway there. Doon tayo sa Pinoy. Sabi ni Professor Francis Kong, if you believe you can, you can. If you believe you can't, you're right. Diba? So, ibig sabihin, kahit ano talaga yung nasa isip mo, kahit ano yung nasa thoughts mo, yun talaga siya. Tama ka. Yun talaga yung mangyayari. Okay? Ngayon po, syempre, ayan, so paano ba i-change yung mindset? Or paano ba ako nag-improve yung mindset ko talaga? Kasi ano ba yung naisip ko lang dati sa'yo sana? Sabi ko, part-time ko lang naman to, extra-extra lang ako dito, hindi naman ako yayaman dito. May mga ganon. Okay? Ayan. So una, set clear goals. Di ba po? Imagine ninyo, sino dito may vision board talaga?
Ayun. So yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano po yun? Parang ganon? Diba? Pag hindi pa alam or hindi pa nagagawa, okay lang ba gawin ang vision board? Kasi, di ba? Kasi alam niyo po, ang vision board talaga, yun yung babalkan mo para bumalik ka talaga sa paggawa ng Yusana. Or bakit mo ba talaga tinatrabaho seriously yung Yusana? Alam niyo po, binalkan ko yung 2016 kong dream board. Sa lahat ng mga nandun, siguro 4 na lang yung hindi na-check. Alam niyo yung isa, yung Diamond Direct. Sabi ko talaga, hirap na hirap ako mag-isip ng training ngayon kasi pati pa ako Diamond eh. Dapat Diamond Journey to eh. Diba? sabi ko first quarter eh. Ganon. Pero diba, imagine niyo po, yun talaga yung isa na wala. As in yung Diamond. Yung isa yung Europe travel. Kasi hindi pa ako nag-Europe travel. This year yung target ko dyan. Tapos ano pa ba? Basta yon. Basta may 2 pa. Okay, yan. Okay. Pero diba, imagine niyo sa daming nakalagay doon, 4 na lang yung hindi. So, na-excite na po ba? Ang laman nun, mga nasa 20. Yung laman ng mga pictures na yon. So, ibig sabihin, di ba, 16 out of 20 yung nakuha. Actually, nandun pa nga yung mag-Ruby director ako, mag-Emerald director ako, ganyan. Nakakatuwa, as in. Okay? Ayan. And kaya po importante, clear yung goals and bakit ka nasa Yusana. And alam nyo, ito po, challenge ko lagi lahat. Ito naririnig to lagi sa akin pag nagte-training ako eh. Challenge ko lahat, kung nag-Yusana ka, na malalim na yung reason mo for doing Yusana, okay lang ba? Seryosohin nyo na talaga to. Dapat, 5 years from now, mataas pa yung rank mo kaysa sa akin. Kasi bakit? Ang babaw nga ng reason ko nung nag-Yusana ako, pero naseryoso ko siya eh. So, paano pa kayo na nakita nyo, malalim na talaga, kung bakit nyo gagawin yung Yusana? Okay? Yan. Second, self-awareness and challenge negative thoughts. Diba? Kaya po alam nyo, ano ba yung mga nasa isip nyo ngayon? Okay lang po ba? Sige, 1 minute. Talaga may kahit 30 seconds lang. Sulat nyo, ano ba yung mga naisip nyo pa? Na alam yung kumukontra para maging successful ka sa Yusana or mabirit mo yung Yusana. Okay lang? Sulat kayo? Pag di ko nakita nagsulat, tatanungin ko. Seryoso ako dun. Diba? Kasi ako nung bago talaga ako, isang naisip ko talaga nun. Sabi ko, naku, mahihain talaga ako, wala naman akong market, parang hindi ko kaya mag-present. Kaya alam niyo po ba, ang favorite ko na ginagawa dati, mag-NDO kaysa mag-present. Kaya yung mga una kong naging direct or teammates, magaling sila mag-present. Alam mo bakit? Uy, sige, present kayo, ako mag-NDO pagka-pay-in. Ganon yung nego ko sa kanila. Kasi nga, hindi talaga ako presenter. Yung tingin ko sa sarili ko. Kasi mahihain naman talaga ako. Hindi naman ako people person. Actually, sabi ko, pag nalabas ako ng maraming tao, may nakakausap ako, nadidrain talaga ako pag sobrang daming tao. Eh? Parang feeling ko, naku, pagod na ako, kung makakausap lang ako ng 3 tao, paano pag ganito pa kaya karami? Ganun yung mga naisip ko dati. So, yan. Okay, nagsulat na. Okay, seryoso. Kunyari, nagsusulat, pero hindi. Diba? Ayan. Kasi kailangan po, aware talaga kayo kung ano yung mga tumatakbo sa isip nyo. Okay? So ngayon, ang challenge ko naman, syempre, papalitan nyo yung negative thoughts. Kasi di ba minsan inisip ko, kaya ko ba? For example, sa mga bago, kaya ko ba talaga mag-PPPS? O di ba sa mga nag-run for directorship, kaya ko ba talaga mag-director? Kaya din ba talaga mag-gold? Diba? Yun. So, syempre kaya, diba? And, paano pa mabago yung mindset? Seek growth opportunities. May request po ako sa inyong lahat. Okay lang ba? Huwag kayong mag-no sa mga uplines, sa mga coaches, sa mga mentors nyo. So, anong ibig sabihin nun? For example, sabi ng upline nyo, mag-present ka na, kaya mo naman na. Diba? Or kaya ganito, sabi ng upline mo, pwede ka na mag-training nitong NDO, kaya mo na yan. Diba? Yung mga ganon. Or ito, pag sinabi ni upline mo, attend ka ng training, attend ka ng event. Okay lang po, wag kayo mag-no. Alam niyo sa mga dati kong leaders, alam po talaga to. Sabi ko lagi sa kanila, basta may nag-invite sa inyo, may activity, kahit ano pa yung ginagawa mo, ang lagi mong sagot, yes. Oo. Kaya alam niyo, ako rin po, na-train talaga ako na kahit sobrang, halimbawa, may busy, may event, may kasabay, itatry ko pa yon kung paano ko talaga isisingit. Kasi ayoko nga nag-no. Kasi lahat nung ire-request sa inyo for business,
for growth, para mag-grow kayo sa business. Okay? Kaya okay lang po ba? Wag mo yung magno-no. Lalo na yung mga bago. Diba? Parang, ayaw nila, para hindi sila nag-agree sa akin. Diba? Ayan. Pero maganda pong mindset talaga. As in, dun mag-i-improve talaga yung Yusana mindset nyo. Okay? Yan. And ito po, ayan. Tingnan nyo po yung Yusana as big time business. Ito, may isi-share po ako sa inyo. Nung bago talaga ako sa Yusana, sa totoo lang, hindi ko naman ito nakikita na malaki yung potential or malaki yung opportunity 13 years ago. Actually, ngayon, mas madali pong paniwalaan na malaki ang Yusana eh. Kasi marami nang may results. Noong time po namin, unti pa lang yung mga gold director, yung mga directors. Alam niyo po ba, dati nga mag-run lang ng director, baliw na kami. Di ba? As in, ganun. Kasi bakit? As in, unti pa lang yung mga directors, unti pa lang yung mga gold, wala pang diamond director, yan. Tapos alam nyo, ganito po yan. Every night, nalala ko nun, kaya talaga nag-improve yung mindset ko. May mga guests, diba? So sa amin po, may tinatawag na, hindi ko sure kung meron pa pa-system. Mentor, app pa nga pa-system. Ano ibig sabihin nun? Every time na may guest kami, alam nyo, itong computers na to, alam niyo, hindi lang yan pang-enroll, pang-system namin yan kung tawagin. So dati po, nandito yan, nakahilera yan sa gitna. Tapos, syempre, dumadami yung guest. Sila Mentor Caleb, sila Mentor Rich. Pag sinabi mong pa-system, alam na yon. Alam niyo kung saan sila pupesto? Doon sa computer. Tapos, ang gagawin po nun, mag-share sila ng konti. Tapos, ipapakita nila yung Yusana Hub. Tapos, ang last po na papakita nila doon, yung income. Tapos alam nyo ito, every night nakikita mo, si Mentor Caleb. Si Mentor Caleb, nung nag-start po ako, consistent talaga siyang $1,000. Hindi bumababa. So ito lang, alam nyo, kahit yung guest, di ba, syempre, wow, ang laki nun ako, kahit pay-in na ako, or yung sana distributor na ako, kahit every night ko nakikita yun, talagang sabi ko, wow, $1,000 na, $1,000 na. As in, ganun talaga yung mata ko nun. Tapos alam nyo, doon ko po talaga naisip, na kaya talaga mag $1,000 sa Yusana, $1,000 per week. Kasi di ba weekly yung run ng check stub. Kaya alam niyo po, ang ginagawa ko talaga nun, every week, niraran ko rin check stubs ko. Kahit ang unti. Kahit alam mo, may $40 ka lang, may $100 ka lang, niraran ko pa rin yun. Kasi bakit? Ini-imagine ko na yung income no, ni Mentor Caleb, ni Mentor Rich, magiging income ko din. Okay? So imagine nyo, dapat gano'n nyo po talaga tingnan yung Yusana. And alam nyo, ang Yusana po, sabi nga, ito favorite ko rin to i-share. Di ba pag tinreat mo yung Yusana as part-time, ibig sabihin, ang makuha mo lang talaga dito, part-time income lang, extra income lang talaga. Okay? Pag tinreat mo ang Yusana as another job mo, kung nagtatrabaho ka ngayon, ano lang yung makukuha mo? Salary income lang din. Okay? Pero pag tiningnan mo na big time yung business natin, yung tipong parang McDo, Jollibee franchise, kaya mo dito mag-earn minimum 200,000 per month, 400,000 per month, 1 million per month. Okay? Kaya ang tanong, ano ba yung nakita mo sa Yusana? Okay? Kaya alam niyo, yung mga minsan, kapag yung mga mentors, upline coaches nyo, di ba, nag-run sila ng check stub, i-feel nyo na kayo yun. Kasi kung nagawa namin, kayang-kaya nyo rin gawin. Okay? Yeah. And ito po yung first income ko. O para sa mga nag-first income na, i-treasure nyo po yan. O, diba? 1.6 lang yan. $40, 3 linggo. Pero sa office talaga namin, wala akong bukang bag, kundi, may $40 na ako. Uy, may 1.6 ako. Ganon. Kasi bakit? Pwedeng pumita sa iyo sana eh. O, ito po, after 3 years, di ba kakatingin ko dun sa check stub ni Mentor Caleb pag nagsisystem siya, ni Mentor Rich. Si Mentor Rich nga may 200, agad yun eh. Meron agad siya yung pang Ruby income eh. Kasi ang bilis ng growth ni Mentor Rich nun eh. Alam niyo, after 3 years po, consistent po yan na $1,000. After 3 years doing the business. Diba? So, ibig sabihin, posible talaga mag $1,000 ka every single week. Kaya okay lang po ba, ngayon pa lang, imaginein nyo na, kumikita na kayo $1,000 per week sa Yusana. Okay? Imagine nyo po ha, total income ko no, nag 2.6 million ako. Pag in-average nyo yan, $1,000 po talaga yan. More than pa. Okay? Kaya ibig sabihin, posible talaga. And ito po, sobrang tuwan-tuwa talaga ako sa Yusana. Huwag nyo na lang picture na, bawal to eh.
Kaya meron naman ito. Ayan, eto naman, nung pandemic time, nag-almost 7 million ako. Pag in-average 600,000 per month. Dati po, income ko lang yun sa trabaho, isang taon. So para sa mga working assignment kan sa inyo, i-total nyo kung magkano yung annual income nyo. Kasi i-goal natin yan na monthly sa'yo sana. Okay? Okay. Kailangan clear na yon sa'yo. Yan po yung kayang ibigay ng isa. Mabagal pa nga ako kasi mas marami naman malaki income eh. And ito po yung total income ko. Imagine nyo, nag-50 million po ako, 13 years. Sa'yo sana. Mabagal pa nga po ako eh. Diba? So kung isipin nyo, sobrang bagal ko pa. Diba? Pero alam nyo, grabe. Kapag in-average ko po to, di ba yung first month ko, ito po yung lagi ko sasabi, di ba yung first month ko, almost 5,000 lang. Kasi 3 linggo lang yun na 1,616 eh. Pero pag in-average ko po na nasa 320,000 to per month. So ibig sabihin, first month ko pa lang pala, 320 na yung income ko. Diba? So, kasi ang pinakamasipag ko po talaga sa iyo sana, sa totoo lang, yung first 5 years ko. Tapos after no, nag-boxing, nanood ng K-drama, nag-travel, diba? Imagine, yung kahit isang taon pala ako mag-travel noon, 320 pa rin yung average income ko monthly. Doon ko talaga nakita kung gaano kaganda yung sana. Okay? Ngayon, meron pa akong kwento, pero bago itong change attitude, may kwento na ako sa inyo. So, kasi ilipat ko lang para hindi nyo mapicturean. Ayan. So, yung kwento ko, teka lang, hindi ko to na-practice kanina eh. Yung kwento ko eh. Ayan. Pero, meron kasing for sure yung iba narinig na to. So, merong isang case. So, may ongoing na kaso. Yan. Yung ongoing na kaso, ang case ay, killer. Murder. Ayun, murder. Ayan. Murder. So yung murder, ayan, ang galing nung defense attorney. Kasi final word na. So nung final word na, may naisip siyang strategy kung paano siya magko-closing dun sa lahat. So nag-closing, tinawag na siya. Yung attorney yung defense attorney, magko-closing na siya. So sabi nung attorney, good evening ladies and gentlemen. Good evening, di ba? Sabi niya, alam natin na, yung iniisip nyo na patay, in 1 minute, papasok sa pintong yun. So, syempre, yung mga tao, di nakatingin, gulat na gulat sila. So, tapos, hindi na nila yung pinto. Tingin din kayo. Joke lang. Ayan, nakatingin sa pinto. So, inaabangan. So, nagbilang 60 seconds, 59, 58, hanggang nagbaba ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Walang pumasok. Sabi niya, nung defense attorney, yun, gusto ko lang po sabihin na pag may doubt kayo, ibig sabihin, hindi guilty yung tao. Kasi bakit? Lahat kayo tumingin sa pinto. Inaabangan nyo kung merong papasok na tao, na patay. Patay na buhay. Diba? Tapos, syempre, kahit yung mga judge, yung mga parang nag-isip, sabi nila, parang ang tagal ng desisyon. So muna break bago yung desisyon. So pagbalik, para po lahat sa mga first time marinig, pagbalik, tinanong, ano na yung naging results? Sa tingin nyo, guilty or not guilty? Sinong guilty? Taas kamay. Yung feeling nila, guilty yung mahatol dun sa, dun na murder. Meron? Guilty. Yung totoo, yung mga first time marinig yung kwento ko, kung hindi mo na first time marinig yung kwento ko, ano yung sagot mo nun? Guilty ba o hindi guilty? Sinong guilty? Guilty. Ayan. Sino yung hindi guilty? Sino yung hindi naiintindihan yung kwento ko? Uulitin ko. Medyo nakalimutan ko. Ayan. Pero alam nyo, ito. Alam nyo kung ano yung naging results? Guilty. Alam nyo kung bakit? Siyempre, galit na galit yung defense attorney. Galit na galit ang taka, no? Di ba po, ang ganda naman ng closing message ko. Pero bakit guilty pa rin yung hinatol? Alam mo bakit po? Sabi nung judge, lahat kami nag-iintay sa pinto kung may papasok. Pero ikaw at yung inaakusuhan, never tumingin sa pinto. Kasi alam nyo na walang papasok dun. Kaya guilty. So, end of story. So, bakit po yun yung shinare ko? Kasi, paano ka magpapaniwala ng ibang tao kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo? Paano ka magko-closing sa iyo sana, business,
kung ikaw sa sarili mo, nagda-doubt ka pa kung yayaman ka talaga dito. Okay? Kaya ganun po ka-importante kung ano yung mindset na meron talaga tayo. Okay? Yan. And, yun na, tapos na po yung training ko. Uwi na joke lang. Ito, number 2. Change of attitude. So anong attitude? Diba? Sa NDO, 80% attitude, 20% skills. And alam niyo po, ang attitude talaga, nagfa-follow based dun sa mindset na meron ka. Kasi ang attitude, yan na yung emotions and behavior mo. Kung yung mindset, yun yung thoughts mo, ito na yung emotions and behavior mo. Okay? So ako po, marami naman actually, kasi di ba, una, pagiging, kailangan GLLA ka, sa NDO, ang dami talagang ine-explain kung anong kailangan na attitude meron tayo. Pero ako po, may isa lang talaga akong gustong emphasize na attitude. Okay? Pero bago yan, ito muna. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Tama, diba? Okay, paano ka nagre-react? Para ma-improve yung attitude natin, ano yung kailangan? Be proactive. Sino po dito nakabasa ng 7 Habits of Highly Effective People? Favorite ko po yung book na yon. And number 1 po na habit doon, be proactive. So ano ibig sabihin pag proactive ka? Pag proactive ka, ibig sabihin nagtitake ka ng responsibility kung ano yung nangyayari sa'yo. Hindi ka nagbe-blame. Kasi naman umuulan, kaya hindi ako mapag-view sana. Kasi naman yung internet ko ang kasi ang layo nung guest. Diba? O ano pa, kasi mawala silang pera. Ganon. Ano ba gusto yung i-blame? Diba? Minsan may mga ganon tayo naisip. So, hindi tayo nag-blame. Kasi nga sabi nga po dyan, diba? I am not a product of my circumstances. I'm a product of my decisions. Pansinin nyo, for example, naalala ko, Mentor Twinnie Dumangon. Nagra-run siya ng Diamond Director, pero malaki yung personal problem niya nung first week niya ng Diamond Director. Pero nagawa pa rin niya. Diba? Meron dito, as in, yung iba, parang daming pinagdadaanan sa personal life, pero nagagawa pa rin nilang mag-rank advance. Okay? Yan. So ngayon po, paano mo masasabi pag proactive ka? So favorite ko po ito tinuturo para ma-check natin kung proactive ka ba o reactive. Kasi reactive yung kabalaktaran nito eh. Okay? So hindi ko alam kung kita to sa lahat, pero ito, ayan. Pag reactive ka, paano ka mag-react? Reactive ka nga, di ba? Wala na akong magagawa. For example, malapit na yung deadline. Wala na akong magagawa. Wala namang po pumapansin sa akin. Kunyari, sabi ng coach mo, sige, mag-invite ka, magtawag ka. Wala pong sumasagot sa akin, wala na po akong magagawa dun. Pero paano mo papaltan yon pag ganun yung ugali mo? Yan. Tingnan po natin kung ano yung pwedeng alternative. Diba? Pansinin nyo, mas maikli talaga maging reactive. Mas madali kasi maging reactive eh. Para lang din to mag-quit eh. Mas madali, diba? Mas madali kasi yung negative reaction talaga compare sa positive. Kaya kailangan binabantayan natin. Okay? O ano pa? Ganito na ako eh. Meron ba dito na sabi, hindi pa ako magaling kumausap, ganito na ako. Pwede po ba ikaw na lang po mag-present? Basta mag-i-invite po ako. May ganun ba sa inyo? Ayan. Ganito na ako, wala na ako magagawa. Pero ano dapat mindset mo? Pwede naman ako pumili ng ibang paraan. Ano pa? May tumatawa. Meron bang ganon? Ito, nakakagalit. Mentor, nakakagalit naman yung guest kanina. Kasi hindi naman nagsasalita. Ganyan. Nakakagalit po yung downline ko. Hindi nagre-reply, so hindi nagsisin. Pero paano ko kaya ko makontrol ang nararamdaman ko. Kaya diba, kapag talaga, anong tawag dito? Kapag talaga, wala ako. Pero diba, pag nawala tuloy ako, diba? Pero, pag talaga emotional tayo, dapat di ka talaga nagre-react. Actually, yung sobrang emotions masaya ka, malungkot, di ka talaga dapat basta nagre-react. Kailangan, alam mo yun, kaya mo talagang i-control kung ano yung emotions mo right now. Okay? Ayan. Tapos, I can't. Hindi ko kaya yan. Ito kailangan ko kung lamang. Itong kung lamang, favorite ko to eh. Kasi marami nagsasabi, kung magaling lang ako magsalita, kung malaki lang yung market ko, kung mayaman lang kami, kung marami lang akong ganito. Diba? Laging may ganun na reaction. Pero paano ka dapat nagre-react? Kaya ko, ito mas gusto ko, gagawin ko. Okay? So assignment niyo po to, okay lang po ba for the whole month ng March,
i-observe mo yung sarili mo kung nag-i-improve ka from reactive to proactive. Kasi hindi ko na po kaya masabi na lahat kayo proactive na eh. Kasi kahit gano'n kakatagal sa'yo sana, may times na magiging reactive ka pa rin eh. Pero babalik ka kung ano ba yung kailangan mong reaction. Kung ano ba, paano ba maging proactive. Alam niyo, may mga core leaders po ko, alam na nila, kasi di ba syempre tao pa rin naman talaga. So, hindi mo maiiwasan na maging reactive. So, pero alam nila yun, tatawag lang sila. Pwede naman, 5 minutes. 5 minutes maging reactive ka. Pwede yun. Eh? Pero kay upline lang, kay coach lang, kay mentor lang. After nun, okay na dapat. Minsan nga after na mga usap, tatawagan ko yun kahit umiiyak yan. Di ba? Iyak siya 5 minutes. Tapos okay na, tatawa na kami sa dulo. Part naman talaga yun, kasi tao pa rin naman tayo. And nagbi-business pa rin talaga kasi tayo. Ibig sabihin, hindi naman talaga madaling magnegosyo. Okay? Pero okay lang po ba sabihin niya, proactive? O yan. So yan ang assignment natin, proactive kayo. Okay? Yan. And ito po, number 3. So may nakita na akong timer. Change of focus. So mentor, ibig sabihin, hindi na ako magtatrabaho kasi mag-yuyusana na lang ako. Why not? Ganun na, no? Pero hindi naman ganyan yung ibig kong sabihin. Pero sa change of focus, mahalaga kasi, di ba, nag-yusana ka. In short, ginagawa mo na tong business na to. Ngayon, ang tanong, ano bang commitment mo sa iyo sana? Sino dito mga I'll try? Di ba may 3 level? I'll try, taas kamay. I'll do my best. Oh, wala. I'll do whatever it takes. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, iniisip ko, ayaw nyo. Wala po akong maisip. Ayan. Diba? So ito po, dun sa level of commitment, importante na assess din natin yan. Kasi, imagine mo, nag-business ka naman eh. Ibig sabihin, mahalaga na ginagawa mo pa rin kung ano yung mga obligation or mga responsibility mo talaga sa negosyo natin. Okay? So ito po, actually, ang naisip ko talaga dito, ito. Meron akong book na favorite, The Difference Maker, kay John Maxwell. Merong part ng book ito, Sidney Harris says, "When I hear somebody says, life is hard, I'm always tempted to ask, compared to what?" So, ganito lang din po yung mindset ko. As in, buong Yusana journey ko. Pag nahirapan ako sa Yusana, ang next na tanong ko, compared to what? Okay lang po ba sabihin niya, compared to what? O, kasi bakit? Halimbawa, ito po, sabi natin, pag naisip ko, challenging, ang hirap naman mag-Yusana. So, babalik ako magtrabaho. Pag bumalik ako magtrabaho, mag-work ako 40 to 50 years? 8 to 10 hours every day, 5 times to 6 times in a week. So ano mas mahirap? No? Ayoko magtrabaho. Di ba? Ito pa. Kapag naisip ko na mahirap mag-Yusana, mag-ibang bansa na lang ako. Kasi mas malaki naman o mas mataas yung opportunity sa ibang bansa. Pero tanong ko, ang layo ko naman sa family ko. Hindi ko rin naman alam kung magiging successful ako dun. Diba? Mag-a-adjust pa ako. Hindi pa mga Pinoy yung kasama ko. Ganun nilo. Diba? Tapos sabi ko, ang dami ko talaga naisip. Ang lagi ko lang natatanong, compared to what? Kaya okay lang po ba, i-take note nyo to. Kasi syempre, hindi naman laging excited ka mag-Yusana eh. Lagi kang positive. May time talaga, up and down talaga yung business. Nasa negosyo tayo eh. Pero lagi nyo isipin, kung na-challenge kayo or nahirapan kayo, compared to what? Kasi mas sulit pa rin po mag-Yusana. Sobrang worth it mag-Yusana. So mamaya malalaman niyo po kung paano ko nasasabi na worth it talaga mag-Yusana. Okay? Tapos yan, syempre part, kapag inaayos mo or gumagawa ka ng business, yung commitment mo, part po doon yung mga sacrifices. So ano yung willing kang i-sacrifice for now? For now. Okay? Kasi sabi nga, if you don't sacrifice what you want will be the sacrifice. What you want now versus what you want most. Kaya po talaga pansin niyo, dapat clear yung goals natin. Ano ba talaga yung gusto natin makuha sa Yusana? So ito po, mahilig talaga ako mag-anime before ako mag-Yusana. Kasi yan lang po talaga yung gusto kong ginagawa. Pero imagine nyo, nag-Yusana ako syempre, di ba? Since part-time ko ginagawa Yusana, tapos sobrang toxic sa trabaho kasi required ang overtime. Even weekend, dire-require yan. In short, ang tinanggal ko po dyan, yung panonood ko. Saka yung tulog ko. Yung weekend ko na dapat tutulog lang ako, magpapahinga lang ako. Nawala talaga yun. Kasi laging may events ako noon ng Yusana. Chocolates po, tinanggal ko rin yan.
Kasi syempre, di ba, dapat maging healthy tayo. Eh, hindi pwedeng puro chocolate. Eh, sanay ako kahit breakfast, chocolate yung kinakain ko. Di ba? Eh, ako po talaga, as in, kahit saan niyo ako makita, may dala talaga akong chocolate. Pero, dumating po talaga ako sa point na kahit may katabi ako, hindi ko na yung kinakain. Actually, sa condo, marami pa rin pong chocolate, pero hindi niyo ako makikita kain ng chocolate. Eh? Ibig pahinga, di ba? Punta kayo sa condo. Kaya importante po yung discipline. Kasi di ba, kapag alam mo na ginagawa mo yung yusana, alam mo na nakafocus ka mag-yusana. Hindi naman hinihingi sa yusana na full-time ka kaagad eh. Pero hindi rin sinasabi ng yusana na spare time to. Na kung kailan mo lang feel gawin, saka mo lang gagawin. Kung part-time ka ngayon, yung part-time, part of your time. 1 hour, 2 hours, 3 hours ng araw mo, dapat may yusana ka. Kasi part-time. Okay? Yan. And, yan po, ito lang po yung isa kong tip talaga sa inyo. No matter how I feel, I get up, I dress up, and I show up. Kahit saan po yan. As in, kahit alam niyo yung may lagnat-lagnat pa ako noon, dati ganun eh. Kasi tuloy-tuloy, walang tulog. Kahit alam mo yung paus-paus ka, kahit alam mo yung malungkot ka, di ba? Kahit broken-hearted ka, alam mo yung kahit ano emosyon mo, dapat magpapakita ka. Kasi bakit? May commitment ka sa iyo sana. Wala nga nagtaas sa inyo ng I'll try eh. So ine-expect ko lahat kayo, nandun sa I'll do my best or I'll do whatever it takes. In short, kahit ano pa yung nafe-feel mo, dapat ginagawa mo yung yusana. O, kaya diba, sa March 17, lahat ng nandito, huwag kayong mawawala. Okay? Ayan. Kasi yung 15th anniversary ng yusana, sobrang ganda po talaga nun, for sure. Ako, never po ako nag-miss ng mga conventions, ng mga trainings, lalo kahit sa mga team, never po ako nag-miss nan. Okay? Yan. And ito po yung mga sample, diba? 80% of success is showing up. Kaya palakpakan niyo po yung sarili niyo kasi nandito kayo tonight kahit Monday. Okay? Yan. And next po dyan, change of environment. Inisip ko, mali ba yung spelling ko? Malaki lang pala talaga masyado. Change of environment. So ito po, importante talaga to. Kasi ako, to be honest, bakit? Kasi meron niyang mga discouragement sa paligid. Lagi ko po itong inaalala. Life is too short to worry about what others say or think about you. Their words can stop what God has planned for you. Okay? Kasi bakit po? Diba, yung rejection sa discouragement naman sa lahat, meron. Hindi naman natin pwedeng expect talaga na lahat ng tao mag-a-agree agad yan mag-yusana or mag-a-agree yan na samahan ka. Ako po, ang number 1 talaga na kontrabida ng buhay ko, ng yusana ko, ayan po, ang papa ko. Sobrang kontrabida po talaga nun. Alam niyo ito, di ba? Hindi talaga ako umuwi ng Laguna nun. Hindi, kasi pag umuwi ako sa kanya, nag-aaway kami. Kasi sabi, ano ba yung yusana mo? Ay, usana nga, tawag niya, hindi yusana eh. Ano ba yung usana mo? Ganun po talaga siya. As in, lagi niya ako pinapagalitan. Tapos alam niyo, hindi na nga ako umuwi. Pag tumatawag siya, yun pa rin yung tanong. Ano ba kasi yung usana mo? Ba't ka nag-resign? Ganyan. O, diba? As in, kaya po kailangan or importante talaga yung environment. Kaya alam niyo yun, sobrang importante po yung ganito na nasasama, yung mga huddle, team huddle. Make sure na nakaka-attend ka ng mga huddles. Mapa-online yan, mapa-face-to-face yan, dapat uma-attend ka. Dapat pag hinanap ka ni upline, ni mentor, ni coach, andun ka talaga. Kasi bakit? Kailangan po natin talaga i-control kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Hindi naman kasi namin kayo kasama 24/7 eh. So in short, pag nagsunod-sunod yung mga negative sa'yo, pag halimbawa, hindi naman namin masasabi na, ay pag naging negative ka, hindi ka nagparamdam sa amin, hindi naman kami pwedeng manghula. Hintay ka na nanenega na itong downline ko, ano na nangyari? Bakit wala na siya? Bakit di na siya nagpaparamdam? Okay? So in short, alam niyo po, importante yung communication. Okay? Sobrang importante po nun. Alam niyo, dati ito nagagawa ko, pag hindi po nagre-reply nga sa akin, dati tinatawagan ko pa eh. Tapos pag di sumasagot, i-text ko, sasabihin ko, uy, papasahan kitang load. Diba? Dati po yan kasi uso noon. Diba, text lang. Malalaman kung ilang taon ako eh, no? Pero ganun po ako dati. Kasi hindi nagsisin. Ngayon kasi, diba, halos lahat, sure nga ako, hindi nyo pa minsan alam kung ano yung cellphone number ng downlines eh. Kasi more on social media na talaga, Facebook, Instagram, dun mo na may contact eh. Pero kami dati talaga, may contact number. So nagtatawag pa talaga ako.
Hindi ka nagpapakita, ganyan. Ay, ngayon madaling mag-scene zone. Diba? So, okay lang po. Huwag niyo pong gawin yan sa mga coaches, mentors, and uplines niyo po. Okay? Yan. So, yung papa ko, negative talaga yan. Ayan. Tapos, number 5. O, di ba 5 na? Kasi baka mag-time na ako. Change of set skills. Bakit? Alam mo, ito naalala ko, may time na may nag-training si mentor ang nito eh. Bawat rank advance mo, kailangan mo ng bagong skills. For example, ano bang rank mo ngayon? So ano yung skills na kailangan meron ka para mag-next level ka? Naalala ko pa po dati, meron pa kami, uy, pag-sharer, uy, nag-share ka na ng iyo sana, sharer ka na. O pag-believer, uy, naniniwala ka na sa iyo sana. So ibig sabihin, nagpe-present ka na. Ganon pa kami. Diba? O pag-director, uy, ibig sabihin, nagde-direct ka, tapos nagtuturo ka na ng downlines. Alam yun, bawat rank advance na gusto mo sa iyo sana, or bawat goal na gusto mo sa iyo sana, may set of skills na kailangan yun. Hindi pwede kung ano ka ngayon, yan pa rin ikaw pag nag-goal director ka na. Imposible po talaga yun. Okay? Kaya alam nyo, isa rin talaga na magandang activity. Pag halimbawa nandito kayo sa office, pag may mga namimit kayo, try nyo po magtanong. Lalo na kung hindi ka pa goal director, ito, para sa mga bago, hindi ka pa PPPS, interview ka ng mga PPPS na. Paano po kayo nag-PPPS? Ano po yung tips nyo? Ano yung mindset nyo? Ano yung attitude nyo? Ano yung skills na meron kayo? Tanong niyo po yun. O next naman, kung gusto mag-director, hanap ka ng mga directors. Tanong mo rin, ano yung activity nila? Ano yung ginawa nila? Ano yung natutunan nila? Okay? Importante po siya. Okay? Hindi ka basta magne-next level sa business kapag hindi ka nag-grow. Okay? Tandaan niyo po iyan. And ito, syempre ano ba yung mga basic skills? Pag bago ka, prospecting, inviting, ABC, presenting, closing, goal setting. Pag bago, di ba, awkward yung mga feeling na pag ginagawa mo to? Ang goal natin, maging automatic yon. And mapabago ka, mapaluma ka, kahit ilang taon ka na sa'yo sana, gagawin mo pa rin to. So, ibig sabihin, ima-master lang talaga natin tong skills na to. Hindi pwedeng kalimutan. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo lang din mahanap saan ka magaling para yun agad yung ma-maximize mo. Okay? Yan po. And ito, sabi nga po ni Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Pero diba sabi nating mentor, Caleb, with great responsibility comes great power. Which is true. Kasi kapag skilled ka na, alam mo yun, pag skilled ka na, lalaki talaga yung organization mo, automatic, magiging leader ka talaga. And sabi nga ni Zig Ziglar, you will get what you want in life if you help enough people get what they want. Kaya alam mo, ang saya po sa'yo sana. Hindi mo napapansin na gumagaling ka, kakagawa mo ng negosyo, kakaturo mo sa iba. Hindi mo napapansin, nagbabago ka na pala. Tapos magugulat ka na lang years from now, ibang-iba na yung personality mo. Ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na pag humaharap sa tao. Okay? Yan. And syempre, pag may changes po, alam nyo nakakatuwa, worth it talaga. Kasi bakit? Every changes, merong opportunity. Yun yung tatandaan nyo po. So, ibig sabihin, lahat ng babaguhin mo para sa business mo, lahat yon may opportunity na kapalit. Okay? So ano po ba? Alam niyo nakakatuwa talaga tong business na to, yung sana. Kasi una, di ba, opportunity to be healthy. Diba? Alam niyo nakakatuwa. Sabi ko nga dati, grabe, as in dati susugod pa ako sa ER kapag may asthma ako. Kasi yung ganito po kainit, di ba ang init talaga ngayon? Pag gano'n yung weather, nasusugod po talaga ako sa emergency nun kasi aatake na yung asthma ko. Tapos, di ba ngayon, dahil nag-yuyusana ka, natitrain ka rin na hindi ka bumigat. Kasi kunyari ako, pag nag-60 kilos ako, natataranta na ako noon. Kasi alam ko na tumataba ako, hindi ako pwedeng tumaba kasi nasa iyo sana business ako. Kaya di ba, congrats sa mga lahat ng sumali ng 28-day fat loss challenge. Di ba? Kasi bakit? Napupush talaga tayo maging healthy. Saka gusto nyo ba, pag nag-birthday ka, kung ano yung tsura mo, ay hindi, pag nagpe-present ka, ito pala yung na-excite ako, pag nagpe-present ako, tatanungin mo, di ba, oy, sa tingin mo, ilang taon na ako? Tapos pag yusana ka, tapos ilang years ka na sa yusana, excited ka talaga magtanong eh. Alam mo bakit? Kasi mas mababa talaga yung sinasabi nila. Sasabi nila, 28, 29, ganun pa ako, di ba? Pero di ba, pag halimbawa nagugulat sila, pag nasabi na kung ilang taon na talaga ako.
Kaya nakakatuwa, mag-Yugyo sana. Na-excite na ba kayo? 10 years from now, ilang taon na kayo nun? Pero hindi nila iisipin na yun yung age mo. 10 years younger din yung itsura mo. Yan po yung maganda sa business natin. Okay? Yan. And ito po, opportunity to grow. Panood po ako nan. Kasi ito yung importante. Opportunity to grow. Ito po yung nag-gold director ako. Di ba ganito pa itsura nung The Hub dati? Di ba? Yung sana that today. Di ba? So yan. So ito po, alam niyo, ito yung first time na nag-akyat ako sa stage. O di ba? Feel ko yung akyat. Akala mo ganda-ganda ko ganun. Di ba? Kahit ito yung iba. Di ba? Pero alam niyo po ba, sabi ko nga, kahit sa presentation, lagi ito po yung sasabi ko. O diba, pag umakit ako, feeling ko ganda-ganda ko, sexy-sexy ko, ganyan. Pero ang totoo, dyan ko po nasasabi sa sarili ko, tama yung decision ko na nag-Yusana ako. Ano yung bakit? Kasi alam ko na nag-grow ako as a person. Kaya sino dito yung makakit na sa March 17? Ay, 15? Mga awardees, congrats. O, diba? So, may last week pa para humabol. So, this week, yan, directors and above. Okay? Grabe, alam nyo po, sa totoo lang, nakaka-excite talaga pag ina-awardan ka. Kasi alam mo na ibang tao ka talaga na. O ibang tao na talaga, no? Kasi for better na. Okay? Yan. And sobrang worth it talaga trabuhin ng Yusana. Kasi opportunity to have freedom. So ito po yung mga travel incentives ko po sa Yusana na free. So hindi pa po halos lahat yan, iba, mga teammates nandyan din. Pero alam niyo, ito po kasi na-realize ko sa Yusana. First travel ko po, ayan, dito ko na-realize yung time, money, and health. Ang goal po kasi ng Yusana, pagsabayin tong tatlo. Di ba yung life cycle, di siya nagsasabay? Pag nagtatrabaho ka, sobrang ang busy, wala ka ng oras. Di ba? Ngayon, kapag tanda mo, wala na yung health mo. So, ang Yusana, ang goal nan, sabay-sabayan. Paano ko po yan na-realize? Dun sa first travel ko po. Yung Asian Cruise, Singapore, Malaysia, Thailand. Ilan taon nga ba? 25, hindi, ano pala, mga 26 years old, 27 years old po ako nan. Imagine niyo yung group ng delegates ng Yusana nun, mga halos lahat, bata kami. Kasi kami magkakabatch halos eh. Tapos alam niyo, pag-akyat po talaga namin sa cruise, yung mga nandun, ang tatanda na po talaga nila. As in, retired na sila, retirees na sila. Kasi bakit sila po yung may pera? Sila yung may oras. Diba? Pero alam niyo, napansin ko po, yung mga Pinoy, ito lagi ko talaga kinukwento to kasi na-excite pa na ako hanggang ngayon eh. Yung mga Pinoy PG, nasa unahan po talaga. Tapos yung pinggan, alam mo Pinoy kasi punong-puno. Tapos ito yun, ilang times kakakain nun? 6 times na lahat buffet. Pero kami laging nasa unahan. Tapos talagang ang dami ng pinggan. Ang daming laman ng pinggan. Pero syempre, di ba, kapag retirees ka na, ganyan yung age mo, hindi naman na ganun yung kain mo eh. Kasi controlled na yun eh. O, ito nga po yung recent na Royal Caribbean eh. Ayan, sabi ni Coach Teve, sabi niya, bakit parang naman doon sa Asian Cruise, yung yun sa cruise ship, yung sa Royal Caribbean, yung mga activities, hindi naman pang matanda eh, pang bata. Di ba, imagine nyo yung yung wall climbing. Hindi naman sila akit ng ganun eh. Yung yung parang lumilipad. Di ba may mga activities talaga? Sobrang daming activities na hindi naman kayang gawin kapag retired ka na. Okay? Kaya alam nyo, sobrang na-appreciate ko po yung sana. After ko talaga mag-Asian Cruise, yung mama at papa ko, lagi ko silang tina-travel. Nag-start ako na local travel lang, tapos international. Kasi alam niyo yung feeling ko na baka hindi na nila ma-enjoy kapag hindi ko pa binilisan na i-travel sila. Okay? Kahit ang papa ko po at mama ko, lagi silang ganito eh. Di ba yung mga parents ganito? Uy, ipera mo na lang. Sabi ko, hindi, sasama ka o wala. Ganon. Tapos alam niyo, ito po, time freedom and financial freedom kaya ibigay din sana. Imagine po, 2 weeks ako wala doon. Pero total, ang income ko nung 2 linggo, 30 to 33,000. Kaya challenge ko po lahat na every time na may travel kayo, di ba ngayon, hindi pa man travel incentive, pero magma-Malaysia tayo. Dapat yung week na nasa Malaysia ka, dapat mataas yung income mo. Ang goal mo, dun pinakamataas ang income mo. Okay? Yan. And ito po, dream destination ko, Australia. Because of you sana, nakapunta. Ay, kasama ko dito si Sir Ramil. Recognize natin si Sir Ramil. Yan. Okay, grabe. Ang saya po talaga nan. Nilakad po namin yan ng gabi, nilakad pa namin yan ng umaga.
Yung tipong susuka ka maglakad, pero dahil dream destination mo, wala kang pakialam. Lakad na lang. Kasi bakit? Hindi kami makapag-taxi noon. Yung taxi, hindi namin alam kung yung mas mabilis pa sa heartbeat namin. Diba? Yun yung biruan namin noon. Okay? Pero grabe, alam niyo, sobrang, ano po yan. Sabi ko nga kung may babalkan din talaga akong country, dito, Sydney, Australia, yung gusto ko talaga. Niloloko ko nga sila. Ayun, sige, wag na. Tapos, ito yung, imagine 2 weeks din kami, wala. Income ko noon, 77, 85. O, diba? Imagine, nasa travel ka. Alam niyo po, dati talaga, kasi ngayon, sanay na tayong may Zoom eh. So, kahit mag-travel, nakakapagnegosyo ka. Kami nun dati, hindi talaga. Nung nasa cruise kami, wala talaga may mga wifi dun. Kasi ngayon lang naman nag-upgrade yung wifi na kahit naka-onboard ka, may signal. Dati wala talaga. So imagine niyo, every time na nagta-travel talaga ako noon, wala talagang yung sana time dun. Tapos ito pa ang problema sa akin, hindi pa ako ma-update. So hindi ko pa ina-update sila na, hoy, nandito na kami, ganyan. Wala nga akong ganun eh. Tapos pag uwi lang, saka lang ako mag-e-echo about dun sa travel. Okay? Kaya imagine niyo po, ano yung kayang ibigay sa atin ng Yusana? Kaya kung meron ka talagang gusto mangyari, kayang gawin yun sa Yusana. Okay? Yan. And ito po, lagi ko tinatanong din kahit sa presentation, anong klaseng buhay gusto mo? Kung money is not an issue. Kasi minimum nagto-200,000 ka per month. Healthy ka, hawak mo yung oras mo. Nasa na kaya tayo nun? Minimum pa lang yan. Okay? And, yan po, ito, di ba, nare-reward mo yung sarili mo, kung ano yung mga gusto mong bilhin, na dati lagi ko sinasabi, hindi ko naman bibilihin yan. Kaya yung options po, kayang ibigay yun ng Yusana. Yung options na gusto nyo talaga. Okay? And hindi lang po ako, para din sa family ko, sa parents ko. Ito po, favorite ko ito kinukwento, kasi di ba po si Papa ko yung negative. Pero nabili ko po siya ng mini truck. So itong mini truck na to, sobrang excited talaga siya nung kinukuha namin yan. Ngiti-ngiti talaga siya. Alam mo, kahit nakatalikod, nakangiti talaga. Alam mong proud na sa akin. Di ba gano'n? Pero alam niyo po, ito nakakatawa. Doon ko talaga nasabi sa sarili ko, buti na lang, nag-Yusana ako. Kaya goal natin yan. Dapat, nasasabing yon, buti na lang, nasa Yusana kayo. Okay? And, alam niyo, ito po, opportunity to help others. Ayan, recognize po natin ang ating mga goal director above. Recognize natin si Mentor Monet. Grabe, o diba? Naunahan niya pa ako mag-diamond director. Okay? Ayan, and marami pa po actually na mga goal director na nandito. Sila Ma'am Mavic, sila Ma'am, diba? Si Ma'am Lani, si Coach Merichel, o diba? Andyan, ang dami pa pong goal directors na nandito. And alam niyo po, grabe, sobrang thankful po ako sa kanila. Kasi hindi ko naman ginawa yung sana na ako lang din talaga. Okay? Kasama po talaga yung team. Kaya nakaka-excite tong business na to. Na-imagine nyo na ilang gold directors yung ipoproduce nyo. Kasi minimum diamond director ka. Ibig sabihin, ganun karami yung natutulungan mo talaga. Okay? And ito po yung first 3 na naniwala sa akin. Ayan. Si Daryl po, siya talaga yung unang tao na naniwala sa akin na sobrang hirap ipresentan. Pero alam niyo, sobrang blessing din po kung paano ko siya nakilala. Sa UP po kasi, may second sem na tinatawa. Ay, first sem, second sem. Second sem po, October yan po ako pumasok, second sem. So, hindi regular yung pasok ko. Alam niyo, doon ko po siya naging classmate. Siya naman, ang nangyari sa kanya, bumagsak sa isang subject. Kasi hindi niya pinapasukan yung lab kasi maaga. Imagine, bumagsak siya, second sem ako. Sa totoo lang, malungkot ako. Hinahabol ko talaga. Kaya sa totoo po, ang bilis ko nag-college. 3.5 lang po ako nag-stat. Kasi nga, hinahabol kong makasabay sa mga batch ko noon. Kasi isang sem yung wala. So si Daryl po, ganun yung nangyari. Imagine nyo, kung hindi pala siya bumagsak, hindi siya yung unang tao makikilala ko nung college ako. Diba? Pero siya rin yung unang tao na niwala sa akin sa Yusana. Okay? Si Sir Joe pa, siya yung unang nagkontra ng Yusana ko. Siya, sa kanya ako nang hiram ng pera, hindi niya ako pinahiram. Sabi niya, mag-masteral ka na lang, hindi man kaya. Kaya kailangan malinaw sa'yo kung ano yung kaya mong gawin. At ikaw nakakita sa Yusana, kaya alam mo kung ano yung potential ng business na ito. Pero after 4 months, nag-Yusana po siya. Diba? 500 points pa, 3 BC, 400 pala, sorry, 3 business center yung kinuha niya. Siya po, ang instruction sa akin, huwag ka mape-present ng 1 BC sa guest ko, ha? O, di ba? Ang sarap ng ganung downline. Yan talaga yung instruction. Huwag ka mape-present, dapat 3 BC lang. Yan, yun. Tapos yan, si Sir Jules po, siya naman yung ex-boyfriend ko. O, di ba? Siya naman. O, di ba? Yan. Pero alam nyo, grabe. Kapag talaga, ito, sino dito mga may downline relative? Sino may downline partner, asawa? Ay, o kasama mo sa business.
mamamaster nyo po yung emotions nyo dito. Kasi lagi yung tatandaan, iba ang personal sa business. So, in short, hindi, pag personal, personal. Pag business, business. So, di ba? Ganon. Okay? And, yan po. Ito, para sa mga hindi pa ito nakakita, sa tingin nyo, ano yung lot number nung may kotse? Ano po? Sige, sigaw lang kayo. Ano? 709. Ayan, o, sige, ano sagot? 709. O, bakit? O, times up na. Kasi babalik ta rin mo lang. Di ba minsan isip pa tayo ng isip? O, parang sa iyo sana po yan. Lagi yung tandaan, simple lang iyo sana. Sino kumukomplikado lang ng business natin? Tayo. Diba? Kaya alam yon, lagi yung po tatandaan, kung halimbawa hindi ka nagkaka-result sa iyo sana, lagi mo lang isipin, ano ba yung hindi ko pa ginagawa? Ano ba yung hindi ko pa binabago para magka-resulta talaga sa iyo sana? Okay? So yun lang po actually. Thank you so much for listening. So I hope may na-impart talaga ako sa inyo. So babalik ko na